Pagsapit ng gabi, pinabrush mabuti ni Javier sa ibabaw ng kama ang leather jacket ni Jericho habang nagbibihis si Jericho sa likod ng dressing room. Lumabas ito bigla sa screen at saglit na tinawag si Javier. Javier, anong klaseng impresyon sa tingin mo ang ibinibigay nito? Ipinihit ni Jericho ang kanyang hinlalaki sa butas sa kanyang manggas. Na may gamo-gamo tayo? Ani ni Javier. Kuhanan mo pa ako ng isa! Maotoridad na utos ni Jericho. Bumalik ito sa dressing room. Dali-dali namang kumuha ng damit si Javier sa closet at inabot ang isa kay Jericho. At sino naman kaya ang sinusubukan mong pahangaing kamahalan? Tanong pa ni Javier. Pwes, titingnan ko. Marahil ang 5 haring nakaupo sa bulwagan ng piging sa ibaba. Tugon ni Jericho habang naguhubad ng damit. Oh, hindi ba ang anak ng hari, si Prinsesa Valerie? Napakaganda niya. Pinagpatuloy muli ni Javier ang trabaho. Sino mang magsisikap na mapabilib si Binibining Valerie ay dinadaan lang nila ang sarili sa matinding panganib. Ilalagay ni Oliver ang kanilang ulo sa isang kawan ng mainit na mantika bago sila magkaroon ng pagkakataong makalapit sa anak niya. At hindi ko siya gusto. Maaring siya ay maganda, ngunit malayo siya sa itsura ng babaeng gusto ko. Hindi ka panipaniwala. Napakabastos. Dapat narinig mo ang sinabi niya kay Michelle. Mahabang lintaya ni Jericho. Lumabas ito sa dressing room. Sino mang insulto kay Michelle ay dapat dumaan sa matinding kaparusahan. Bulong naman ni Javier. Kumunot ang noo ni Jericho. Ano ka mo? Tanong ng prinsipe. Wala. Ang alam ko lang ay kung ano ang nararamdaman mo sa kanya. Yun lang. Yun ay kung ang damdamin mo ay hindi pa rin nagbago. Mukhang hindi naman. Palusot pa ni Javier. Mayroon din akong sariling kawa na may mainit na langis kung alam mo lang. Pananakot ni Jericho. Pero tumawa lang si Javier sabay tinuro ang pisngi ni Jericho. Namumula ka, sabi ni Javier. Hindi ako namumula, tanggi ni Jericho. Pumasok siya sa dressing room at sinilip ni Javier sa maliit na butas. Anong meron kay Michelle? Tanong ni Javier. Wala. Matipid na sagot ni Jericho. Sa tingin ko, karapat-dapat naman siya sa pagmamahal mo. Wika ni Javier. Siguro, ewan ko. Halatang nagbablush si Jericho. Lumapit siya kay Javier. Ang alin? Dinampot ni Javier ang jacket sa kama at sinukob ito kay Jericho. Javier, sambit ni Jericho. Oh, ano yun? Tanong naman ni Javier. Lumabas ka na! Naiiritang sabi ni Jericho. Ikaw bahala. Ngumiti si Javier at umalis. Pagdating sa banquet hall, nakita ni Javier si Otap na nakasuot ng pangpayaso habang nagbubuga ng apoy gamit ang bibig sa gitna ng parihabang lamesa. Tuwang-tuwa naman ang mga bisita sa ginagawa nitong pangtatanghal. Nagbuga pa ito ng malaking apoy at sinindihan ng nakatayong kandila sa harap ni na Valerie at Raya. Parang batang namangha naman si Valerie sa ipinakitang husay sa tricks ni Otap. Ngunit hindi sapat na pasayain lamang mga ginoon ng hukuman. Ngayon ay mayroon akong ipapakita para sa mga kababaihan. Kinumpas ni Otap ang mga kamay at mabilis na lumitaw ang mga paru-paro mula sa kung saan. Grabe, ang husay mo! Wika ni Valerie at napapalakpak sila ni Raya. Natahimik bigla si Javier at halatang may malalim na iniisip. Mukhang mahusay siya sa larangang yan ah. Komento naman ni Haring Argo kay Elinor. Layunin naming masiyahan ka. Sagot ni Haring Elinor at tumingin sa alalay na si Otap. Pero ano ito? Nagkunwaring nabigla si Otap. Lumapit siya kay Valerie.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa kaliwang tainga ng prinsesa at binawi ito upang ipakita ang isang paru-paro na nakadapo sa kanyang kamay. Muling namangha si Valerie sa pinamalas muli na tricks ni Otap. Lumipad ang paru-paro sa paligid na sinundan ng mga mata ni Valerie. "Napagkamalan kang isang magandang bulaklak," wika ni Otap kay Valerie. Tumalikod ito at humarap sa mga bisita na nagpapaulan ng masigabong palakpakan sa kanya. Nagbaw kaagad si Otap matapos ang malinis na pagtatanghal. Tumingin siya sa kanyang kamay at nagpapakita na nakuha niya ang ilang hibla ng buhok ni Valerie. Nagtungo ito kaagad sa guest quarters. Mabilis na gumawa ng potion si Otap gamit ang buhok ni Valerie. Pinapakuluan niya ang potion sa pansala sa pamamagitan ng puting kandila habang dinadasal ang isang makalumang orasyon. Matapos nito, binuhos ni Otap ang potion sa maliit na bote at sinake itong mabuti. "Matulog ka na, Prinsipe Jericho. Paggising mo, naway si Valerie na lang ang nasa isip mo." Nakangiting wika ni Otap. Malalim na ang gabi nang pumuslip si Otap sa silid ni Jericho. Maingat niyang binuksan ang pintuan at parang ahas na gumapang sa sahig patungo sa ilalim ng kama. Lumitaw siya sa gilid ng kama at binuhos ang potion sa mga mata ni Jericho habang ito ay natutulog. Umusal ng spell si Otap at inilagay niya ang ilang hibla ng buhok ni Valerie sa ilalim ng unan ni Jericho. "Sana'y mahimbing ang iyong pagtulog." Nakangising sambit ni Otap at parang multong bakla na gumapang muli sa ilalim ng kama at palabas sa kwarto ni Jericho. Nakatingin si Jericho kay Valerie mula sa labas ng kanyang bintana habang pinapagalitan nito ang isang utusan na binababa siya sa kabayo. "Magandang umaga, kamahalan!" Nakangiting bati ni Javier na may dalang tray ng puno ng ubas. Nilapag ito sa mesa ni Javier. "Hindi ka naging tama, Javier. Ito ang pinakamaaraw, ang pinakamabango, ang pinakamagandang umaga na nakita ko sa aking buhay." Matalinhagang wika ni Jericho. Humarap siya kay Javier at naispatan niya ang matalas na tingin ng binata. "Nakabihis ka na pala," nasambit ni Javier. "Ako ang magiging hari ng Terraveda. Mayroon akong ilang mga kasanayan. Alam mo na yun, di ba?" Tumingin muli sa bintana si Jericho. "Sa katunayan, napakahusay mo sa paghimok sa mga tao na gumagawa ng mga bagay para sa iyo," wika ni Javier. Nagtungo ito sa kama at inayos ang magulong higaan ng prinsipe. "Yan ang trabaho mo. Pero ngayon, ang trabaho ko ay manligaw." Sambit ni Jericho. "Para saan?" Pagtataka naman ni Javier. "Para nga manligaw. Nais ko magpahayag ng pag-ibig sa isang babae." Sagot ni Jericho. "Talaga? Akala ko ba gusto mong ilihim ang nararamdaman mo?" Sabi ni Javier habang inaayos ang mga unan. At inakalang si Michelle ang tinutukoy ng ito'y ngumiti sa kanya. "Bakit ko naman gagawin yun? Bago lumubog ang araw na ito ay mananalo na ako sa aking sinisinta." Wika pa ni Jericho. "Tama. Pwes, ano naman ang sasabihin mo sa iyong ama?" Lumapit si Jericho at inayos naman ni Javier ang mga kwelyo niya. "Anong mahalaga sa aking ama?" Balik tanong ni Jericho. Biglang naguluhan si Javier. "Pwes, iyon ay isang paraan ng paglapit sa mga bagay." Paliwanag pa ni Javier. "Kaya kailangan ko ng tulong mo sa pagpapahayag ng aking nararamdaman." Seryosong sabi ni Jericho at sinapak ang sariling kamao. Hinihintay ni Jericho ang sasabihin ni Javier, subalit hindi naman sigurado si Javier sa maibibigay na payo kay Jericho. "Paano ko sasabihin ang nararamdaman ko?" Sabay napatalon at napapitik pa ng mga daliri si Jericho sa pagka-excite niya. "Oh, nakikita ko nga.
mga damdamin. Nag-iisip si Javier kung ano ang maipapayo sa prinsipe dahil hindi naman siya love expert. Oo, nararamdaman sa mga babae. Patuloy pa rin sa paghihintay si Jericho. Babae, bulaklak? Saad ni Javier. Magaling! Napasuntok sa hangin si Jericho. Maganap ka ng ganon. Maralay dapat ka rin magpadala ng sulat. Dagdag pa niya. Mahusay na ideya. Ngiting sabi ni Javier. May gumagalaw Isang bagay na mula sa puso. Yung kakaiba. Basta, ikaw na bahala mag-isip, ha? Sabay tinapik sa balikat si Javier. Ngumiti lang sa kanya ang binata at lumabas na sa silid. Pumunta si Javier sa bahay ni Michelle na may dalang bulaklak at kumatok siya ng 3 beses bago pumasok sa loob. Michelle? Michelle? Subalit wala si Michelle sa bahay, kaya nilagay na lang ni Javier ang mga bulaklak sa mesa at naalala niyang ilabas ang note. Itatabi niya iyon sa mga bulaklak. Ang mga hadlang na naghihiwalay sa atin ay walang halaga kumpara sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Jericho. Kita sa mga mata ni Javier ang kinang bago maingat na nilagay ang note sa tabi ng mga bulaklak. Nagtitipon naman ang mga hari sa council chambers para sa usaping pangkapayapaan. Ang iyong mga kahilingan ay nabanggit at isinaalang-alang sa takdang panahon. Bukod dito, meron ka pa bang ibang suwestyon tungkol sa usapin ng hilagang teritoryo? Tanong ni Haring Argo kay Haring Olivar. Pumasok bigla si Javier at nakuha ang atensyon ni Jericho. Tumayo ito kaagad at lumabas sa silid ng pagpupulong. Oo, pero titignan ko pa sa ngayon yan. Tugon ni Haring Olivar. Nakipag-usap naman si Jericho kay Javier sa may courtyard corridor. Nagawa mo ba? Halatang excited si Jericho. Iniwan ko sa kwarto niya. Akala ko mas mahusay ito kaysa sa pampublikong pagpapakita. Pagtataka ni Javier. Sigurado ka bang nakuha niya ang mga iyon? Paninigurado pa ni Jericho habang hinihila si Javier sa may sulok. Sigurado ako. Nakangiting sagot ni Javier. Magaling. Ang magagawa lang natin ngayon ay maghintay. Nakita ni Jericho sina Michelle at Valerie na naglalakad sa kabilang dulo ng koridor. Oh, mukhang pinagpala ako ng langit. Mas maganda pa siya sa dati. Sumasangayon ka ba? Parang hayok na tanong ni Jericho. Oo, nakakagulat lang nang marinig kang magsalita ng lantaran. Sagot naman ni Javier. Kalokohan. Gusto kong sabihin sa mundo. Gusto kong isigaw ito sa buong kaharian. Wika ni Jericho. At animoy manyakis na nakatingin sa 2 dalagang naglalakad palapit sa kanila. Bumaling dito si Javier at nagtaka. Sigurado ka bang magandang ideya yan? Naiintindihan ko ang damdamin mo, ngunit maaaring tumutol ang ibang tao. Ika pa ni Javier. Umiling si Jericho nang lumiko sina Valerie sa kabilang pasilyo. Tumutol? Sa ano? Tanong naman ni Jericho. Bueno, ikaw na ang magiging hari ng Terra Veda at siya ay isang hamak na tagapaglingkod lamang. Isang napakagandang naglilingkod na babae. Sinampal ni Jericho si Javier. Nagulat ang binata. Purong maharlika ang dumadaloy sa dugo ni Binibining Valerie. Magiging reyna siya balang araw. Pupugutang kita ng ulo kapag narinig ko muli sa iyan. Sabay dinuro si Javier. Umalis si Jericho at iniwan na takang-taka si Javier. Binibining Valerie? Sambit ni Javier at tila ngayon lang niya napagtantong si Valerie pala ang tinutukoy ni Jericho at hindi si Michelle.
Nako, hindi. Napatakbo si Javier papunta sa bahay ni Michelle. Sumugod si Javier sa loob. Mabilis na tinakpan ni Michelle ang note na binabasa nito at nasa vase na rin ang mga bulaklak na nilapag niya kanina sa mesa. Javier, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin marunong kumatok? Inis ni Michelle. Pasensya na, may mga daga. Wika ni Javier. Ano? Pagtataka naman ng dalaga. Malaking daga, mabuhok, matutulis sa mga pangil. Oo, sigurado nasa ilalim sila. Nagdak si Javier sa ilalim ng mesa. Sumilip din si Michelle sa ilalim ng mesa at nagtaka. Ayos ka lang ba? Taka pa rin ni Michelle. Ako? Oo naman, syempre. Ikaw? Tumayo si Javier na nakangiti. Nakakagulat ang araw ko. Ani ni Michelle habang pinagmamasdan ang bulaklak sa vase. Talaga? Seryosong tanong ni Javier. Alam mo ba yung isa sa mga pagkakataong nawalan ka na ng pag-asa at pagkatapos bigla-bigla may nangyaring magpapanumbalik ng iyong pananampalataya? Lintaya ni Michelle. Ano namang uri yun? Tanong pa ni Javier. Pwes, yun ang nangyari sa akin ngayon. Nakangiting sagot ni Michelle. Napabuntong hininga si Javier. Kita niya ang saya sa mukha ng dalaga pero hindi naman niya alam kung papaano ipapaliwanag ang lahat dito. Ayaw niyang masira ang masayang araw ni Michelle. Kaya lumabas na lang siya ng tahimik sa bahay at nagpalusot na lang na may gagawin pa siya sa bahay kasama ang tiyuhin na masungit. Maaaring magdulot ng problema ito sa akin, pero hindi ko naman ito kagustuhan eh. Bulong ni Javier sa sarili pagka-uwi niya sa bahay. Ano na naman ba yan, Javier? Nakataas na kilay ni Mang Rigor habang nagmamasa ng tinapay sa mesa at narinig ang sinabi niya. Umiibig si Jericho. Sambit ni Javier. At paano mo naman nagawa yun? Tanong ni Mang Rigor. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Ang isa pang problema. Hindi ko rin masabi sa iyo tungkol doon. Pahayag ni Javier. Nakikita ko na. Maliwalas na parang putik ang problema mo, iho. Wika ni Mang Rigor. Parang nabaliw na si Jericho. Hindi siya makapagtugon sa kahit ano. Ang iniisip lang niya at ang tanging bukang bibig ay si Prinsesa Valerie. Sabi ni Javier na medyo ikinabigla naman ng matandang manggagamot. Si Binibining Valerie, paanong bigla nangyari yun? Pagtataka ni Mang Rigor. Hindi ko alam. Parang may hindi tama. Kahapon lang ay tinuringan siya nito bilang bastos at walang galang. Pagbulgar ni Javier. Kung ipahayag ni Jericho ang kanyang pagmamahal kay Valerie, magagalit si Oliver. Siguradong alam ni Jericho yon. Pumuntong hininga si Javier at tumango. Isa pa, trabaho daw niyang manligaw bago lumubog ang araw. Wika ni Javier. At trabaho mo naman napigilan siya. Sagot naman ni Mang Rigor. Samantala, nakatayo si Jericho sa labas ng silid ni Valerie na may talang pinggan na trosas. Bumuntong hininga si Jericho bago kumatok sa pintuan. Sino yan? Tanong ni Valerie habang ito ay nakaharap sa salamin. Ito'y tadhana, mahal ko. Tadhana at manok. Binuksan ni Valerie ang pinto. Ang ganda ng kombinasyon, ha? Sabay pinakita ni Jericho ang dala. Subalit isinara ni Valerie ang pinto na nakabusangot ang muka at nagsimulang maglakad palayo. Binuksan ni Jericho ang pinto. Nagtaka naman si Valerie. Medyo malamig ang sitaw, pero napakasarap ng karne nito. Wika pa ni Jericho. Umalis ka na! Pagtataboy ni Valerie. Mahal ko,
Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko para ipagtabuyan mo ako. Tanong ni Jericho. Mahal ko? At kailan pa, ha? Mataray na sagot ni Valerie. Halika na. Huwag ka na magpakipot. Paglalambing pa ni Jericho. Papatayin ka ng tatay ko kapag nakita ka niya dito. Sarcastic na sabi ni Valerie. Hindi ko na inaalala ang iyong ama. Matapang na sagot ni Jericho. Hindi mo masasabi ang kapag hinabol ka niya ng palakol. Nakita ko na to dati. Ani ni Valerie. Talaga? Pinagtawanan lang ni Jericho ang mga sinabi ni Valerie. Oo! Sabay sinara muli ang pinto. 5 minuto lang. Pakiusap ni Jericho at kumatok muli sa pinto. Biglang lumitaw si Javier sa likod niya at hinihingal na parang aso. Kamahalan, tingin ko hindi sakto ang pagpapahayag mo. Hangos ni Javier. Nairita naman sa loob si Prinsesa Valerie. Umalis ka na at kainin mo mag-isang manok mo. Galit na sigaw ni Valerie. Hindi mo alam po anong impresyon ang maibibigay nito sa'yo. Inis na ipinasa ni Jericho ang tray kay Javier. Naglakad sila ni Javier sa pasilyo at nakita sila ni Otap na umalis sa silid ni Valerie. Dismayado rin itong nagtungo sa guest quarter ni Haring Eleanor. Hinampas ni Eleanor ang mesa gamit ang kanyang mga kamao. Bahagyang nauga ang chessboard sa harap niya at napayuko naman si Otap sa takot. Nagngingit-ngit sa galit si Haring Eleanor sa pagkabulilyaso ng kanilang plano ni Otap. Tumingin siya ng matalas sa alipin habang nagkikiskisa ng kanyang mga bagang sa galit. Umiwas ng tingin si Otap. Napahawak sa Eleanor sa pato dahil mukhang tumataas na naman ang alta presyon niya. Walang gana. Bawat babae sa bayang ito ay naaakit sa batang ito. Halos mabighani rin ako sa kanya. Napahagikik si Otap, ngunit napatigil na makita ang ekspresyon ni Eleanor. Ang ibig kong sabihin ay sa binibining Valerie, Panginoon ko. Paglilinaw pa ni Otap. Mayroon lang tayong natitirang oras hanggang sa katapusan ng buwan upang sirain ang pag-uusap na ito. Kailangan ko ng digmaan. Naiintindihan mo ba? Maotoridad na utos ni Haring Eleanor. Opo. Gagawin ko. Oo. Sagot ni Otap. Ang kapayapaan ay magpapahirap sa akin. At alam mo kung ano ang nangyayari sa mga mahihirap na hari. Hindi nila kayang bayaran ng mga kastilyo o mga kabalyero o mga hester. Wika ni Haring Eleanor. Napalunok ng laway si Otap. Opo, maestro. Opo. Nanginginig na sagot ni Otap. Samantala, nakaupo naman si Jericho sa kama at base sa kanyang itsura ay halatang nagtatampo ito. Dinadamdam pa rin niya ang pagtanggi ni Valerie. Lumapit sa kanya si Javier na may dalang baso ng tubig. Sige, Javier, sabihin mo. Aning ni Jericho. Ang ano? Inabot ni Javier ang baso. Ano sa tingin mo? Dapat ko pa bang ipagpatuloy ang pag-ibig ko? Sabay lagok ni Jericho. Buena, sa pagtatanong mo, sa tingin ko maraming bagay ang humahadlang sa isang masayang pagsasama sa pagitan mo at ni Binibining Valerie. Ang kanyang pagkauhaw sa dugong maharlika para sa isa. Wika ni Javier. Ang kanyang kumpletong kawalan ng interes para sa isa pa. Paglilinaw naman ni Jericho. Mas makakabuti kung doon mo na lang yan ibaling sa dati mong minamahal. Bagaman mayroon din ako mga reserbasyong bagay tungkol doon. Mungkahi pa ni Javier. Anong pinagsasasabi mo, Javier? Wala akong minahal dati. Pinasa niya ang baso kay Javier at nahiga na sa kama. Pero pagkahawak sa unan
ay nahanap ni Jericho ang buhok ni Valerie sa ilalim ng kanyang unan. Pinakita niya ito kay Javier. Ano ito? Kailangan mo talagang simulan ng pagbibigay pansin sa mga detalya. Seryosong wika ni Jericho. Kinuha yun ni Javier at dali-daling umuwi sa bahay. Pagdating niya sa bahay ay binigay niya ang mga hibla ng buhok kay Mang Rigor. Masusing ininspeksyon naman ng manggagamot ang hibla ng buhok mula sa magnifying glass at may isa itong natuklasan. Ramdam ko talaga may hindi tama eh. Wika ni Javier at di halatang mapakali. Mukhang ginayuman nila si Jericho. Sambit ni Mang Rigor. Nanlaki ang mga mata ni Javier. Kaya pala, ngayon ko lang din napagtanto na may mahika pala siya. Walang sino man ang makapagpapalabas ng mga paru-paro mula sa manipis na hangin lang. Turan pa ni Javier. Si Otap, banggit ni Mang Rigor. Bakit niya gustong mahulog ang loob ni Jericho kay Valerie? Naguguluhan si Javier. Ang pagsulong ni Jericho ay isang siguradong paraan para sirain ng kumperensyang pangkapayapaan. Baka gusto ni Eleanor ng isang digmaan. Paliwanag naman ni Mang Rigor. Nang hindi mismo nililikha ng kanyang mga kamay? Tanong pa ni Javier. Isa itong uri ng duwag na pag-uugali na talagang aasahan mo mula sa kanya. Duwag pero matalino. Sagot naman ni Mang Rigor. Kailangan nating humanap ng paraan para maibalik sa normal si Jericho. Ani ni Javier. Bago pa mahuli ang lahat. Dugtong naman ng tiyuhin. Sa kabilang dako, nakapasok na si Otap sa kwarto ni Jericho. Kinuha ni Otap ang isang gunting at ginupitan ng buhok ni Jericho. Napabalikwas si Jericho sa kanyang pagtulog. Napayakap siya sa braso ni Otap at naipit ang braso sa kilikili ni Jericho. Nakakuha siya ng hibla ng buhok ni Jericho. Lumabas siya sa kwarto at sunod naman niyang pinuntahan ng silid ni Valerie. Maingat niyang inilagay ang buhok ni Jericho sa ilalim ng unan ni Valerie at nagbuhos ng isang patak ng gayuma sa mata ng natutulog na prinsesa. Kinabukasan, pagkatapos magluto ay pinasok ni Mang Rigor ang kwarto ng pamangkin at nadatnang natutulog pa si Javier sa tumpok ng mga libro. Almusal na! Naapabaligkwas bigla ang binata. Mayroong higit sa 636 na mga dasal ng pag-ibig sa mga aklat na ito at higit sa 170 sa mga ito ay nagsasangkot ng isang hibla ng buhok. Umupo si Javier. Lumapit naman si Mang Rigor at naupo sa tabi ng pamangkin. Wala na bang paraan na mapaliit natin sila ng kaunti? Tanong ni Mang Rigor. Meron. Tingnan mo. Kung ito ang pipiliin ko at magkamali, magiging palakas si Jericho. At kung mali naman ang isang ito, mawawala ang lahat ng buhok ni Valerie. Ani ni Javier habang pinapakita sa tiyuhin ang counterspell sa libro. Dahil dito, maaaring hindi na magdeklara ng digmaan si Olivar. Ngunit nakakatiyak pa rin ako na gagawin niya yon sa oras na nadehado ang anak niya. Sambit naman ni Mang Rigor. Sa kabilang dako, sinusundan ni Otap si Michelle na naglalakad sa koridor na may dalang tray ng almusal. Biglang umusal si Otap at ang rug sa sahig ay nahila mula sa ilalim ni Michelle. Nadapa ang dalaga at napasigaw habang lumilipad sa area ang tray ng pagkain. Oops! Nasalo naman ni Otap ang tray pati na ang pagkain at siya na ang nagtungo sa kwarto ni Prinsesa Valerie upang iabot ang almusal nito. Binuksan ni Valerie ang pinto at iniharap sa kanya ni Otap ang isang platter ng pagkain. Bahagyang napangiti si Valerie dito. Nadisgrasya si Michelle. Sana magustuhan mo ang almusal. Ngiting wika ni Otap. Oh, salamat. Napakabait mo naman. Sobrang saya ko kanina madaling araw. Halos makalimutan ko ng kumain. Ani ni Valerie.
Pumasok si Otap at nilapag sa mesa ang tray. Umupo naman sa sofa si Valerie at parang unggoy na nilantakan ang kanyang almusal. "Oh, mukhang kahanga-hanga. Talaga masarap." Wika pa ng prinsesa. "Manalangin ka muna, Binibini. At anong dahilan bakit ka masaya kanina?" Usisa ni Otap habang naka-close arm ang mga braso. "Hindi ko masabi. Huwag ka muna magtanong." Mataray na sagot ni Valerie. "Nakakaintriga. Alam mo, ang isa pang kahulugan ng Hester ay tagapag-ingat na mga lihim." Bulong ni Otap. Bumaling ang prinsesa. "Talaga?" Tila na intriga naman si Valerie. "Hindi." Biro ni Otap sabay hagik-hik. "Oo, Otap. Dapat hindi mo ito sabihin sa iba, lalo na sa aking ama." Pagbabanta ni Valerie. "Sige ba?" Sabay ngiti ni Otap. "May minamahal na ako." Sabay hagik-hik ni Valerie. Napangiti ng malawak si Otap. "Nakakatuwa naman. Sa akin ba?" Saglit na napahagik-hik si Valerie pagkatapos ay napangiwi sa naisip. Tumayo ito at naglakad-lakad sa gitna ng sala at paikot na sumayaw. Sa isang taong mas matapang kaysa sa isang leon. Mas malakas kaysa sa isang baka. At sa gayong perpektong hugis ay para siyang nililok ng mga Diyos mismo. Lintaya ni Valerie. "Pero dapat ako yun." Biro pa ni Otap. "Nako, mabanggit ko pa lang ang pangalan niya ay kinikilig na ako." Humiga sa kama si Valerie at napakuyakoy ang mga paa sa kilig. Sino kaya ang maswerteng lalaki na yon? Kunwaring napapaisip pa si Otap. "Si Jericho." "Ayan, nasabi ko na. Ang puso ko ay kay Jericho lang." Kinilig muli si Valerie. "Mahusay," ani ni Otap. Napahagik-hik si Valerie. "Sa totoo lang, sasabihin ko na sa kanya ang nararamdaman ko ngayon." Wika ni Valerie. "Oh, isang napakatalinong ideya." Napapalakpak na komento ni Otap. Sa wakas, nahuli niya na rin sa lambat ang dalawang maharlika kaya makakatiyak na silang nasa kanila na ang tagumpay. Ang minimithing pagyukod ng mga bayan at bansa ay magaganap na. "Nasaan si Michelle? Dapat na ako magbihis." Naputol ang pagmumuni-muni ni Otap. Lumapit siya kay Valerie at inakay ito. "Pero napakaganda mo na, Binibini." Hinarap niya ito sa salamin. Napangiti si Valerie. "Paano niya tatanggihan ng ganito kaganda?" Panguuto pa ni Otap. "Sa pantulog ko?" Napangiwi si Valerie. "Bakit hindi?" Sagot ni Otap. Tumalikod si Valerie at ibinuga ang kanyang dibdib. Sampit ng prinsesa at nagtungo na sa labas. Napangising aso naman si Otap at inayos ang buhok sa salamin. Sa main square, nilagpasan lang ni Michelle si Jericho na hinihimas ang kanyang kabayo na tila wala sa tamang pag-iisip habang ito ay nagmamoke. "Uy, Jericho! Parang may iniisip ka dyan." Taka ni Michelle. Bahagyang ngumiti si Jericho. "Nabasa mo ako ng parang libro. Nagpakatanga ko, yun lang. Hanggang doon lang ang lahat." Nagsimulang maglakad si Jericho. Nagtatakang sinundan ito ni Michelle. "Naku, hindi totoo yan." Ani ni Michelle. "Mabuti ang puso mo, Michelle. Pero natatakot ako. Gumawa ko ng isang kilos ngunit hindi ko ito napag-isipan ng mabuti." Wika ni Jericho. "Sigurado ka?" Seryosong tanong ni Michelle. "Sigurado." Maagap na sagot ng prinsipe. "Kung ganun, nagkakamali ka." Saad ng dalaga. Napatingin sa kanya si Jericho.
Napakalapit mo sa babaeng tinutukoy ko. Napangiti si Michelle at halatang nag-blush. Nakakatawa ang mga sinabi mo. Ngunit ang sitwasyon ay masailan at hindi laging madaling ipahayag kung ano talaga ang nasa puso ng isa. Turan pa ni Michelle. Sa tingin mo, may pag-asa pa? Tanong naman ni Jericho. Lagi may pag-asa. Sagot ni Michelle. Napaisip saglit ang prinsipe. Mukhang may paraan pa ako para malaman yun. Sambit ni Jericho. Tama kayo, kamahalan. Nakangiting tugon ni Michelle at napatakbo si Jericho palayo. May kumakatok sa pinto ni Jericho habang abala si Javier sa pagkikintab ng isang ulo ng oso. Nilapag ni Javier ang brush sa mesa at tinungo ang pintuan pero laking gulat niya nang tumambad si Valerie na nakapantulog. Gusto kong makita si Jericho. Nandyan ba ang iyong amo? Nakangiting sabi ni Valerie na may dalang pulang rosas. Tapos ano? Tanong pa ni Javier. Ang saya ng puso ko. Kinikilig na sabi ni Valerie. Tumaas lang ang kilay ni Javier. Biglang pumasok si Valerie sa kwarto at hindi ito napigilan ni Javier. Naku, hindi! Sabay sara ni Javier sa pinto. Nasaan na siya? Tanong ni Valerie habang hinahanap sa paligid si Jericho. Wala siya dito. Na siyang makakabuti sa kanya. Mas tama yun. Wika ni Javier. Kung ganun, maghihintay ako. Ani ni Valerie. Sa tingin ko ay hindi magandang ideya yan. Ikaw, hindi ka man lang nagbibihis. Medyo naiilang si Javier at naaasiwa sa prinsesa. Wala siyang pakialam kung ano man ang suotin ko. Ngayon tawagin mo na siya. Maotoridad na utos ni Valerie. Hindi ko kaya. Tanggi naman ni Javier. Gawin mo. Mataas na boses ni Valerie. Wala nga siya dito. Pagdidiin ni Javier. Kung inuutusan ka niya, inuutusan din kita. Sigaw ni Valerie. Inihiling kong umalis ka na. Pakiusap naman ni Javier pero tumalikod si Valerie at nagtungo sa kama ni Jericho. Kailangan ko siya. Kailangan ko ang aking pag-ibig. Gusto ko siyang makita ngayon. Sumampa si Valerie sa kama ni Jericho. Inamoy ang kanyang unan at ibinaon ang kanyang mukha sa kumo. Biglang nawirduhan si Javier sa inaasal ngayon ng prinsesa.